Bagyong Nika, nasa magiging typhoon category ngayong hapon. At bukas ng umaga, inaasang lalandfall ito either sa Kasiguran Aurora o bandang Dinapige, Isabela. At lagay ng bagyong si Manny, posible pa ba itong makapasok ng Philippine Area of Responsibility next weekend? Ating aalamin. At unti-unting pagsamana at mga pag-ulan sa silangan ng Southeastern Luzon, kabilang ng Bicol Region, inaasahan ngayong maghapon. Tropical Cyclone wind signal, nakataas na rin silang bahagi, lalo na sa parte ng Catanduanes. Nalalabi pa rin ang Northern Luzon, pagkamat blooming sa silangan, pero pagdating sa kanluran, Central Luzon ay magiging maaraw at katamtaman pa rin ang lagay ng panahon. Nalalabi ng bansa ng Visayas at Mindanao, gloomy na rin. Hello, magandang hapon mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Linggo, November 10, 2024. Ang oras na ating boss time ngayong hapon ay 1:23 na ng hapon. Well, ay unti-unti na nga po nakakaranas ng unti-unting pagsamana ng panahon. Gaya nating report kahapon, ang parte ng Southeastern Luzon kasama na ang bahagi nga po ng Eastern Visayas at ilang bahagi lalo na sa ibang ng Bicol Region area. Maghanda na po mga folks dahil yung outer layer ni Nika ay magbubunsod na po yan ng mga moderate and heavy rain showers, kaya paghandaan. Medyo saswertehin lamang dahil hindi natin aasahan na magiging sinlupit ni dating bagyong Christine ang magiging pag-ulan sa parte ng Bicol Region dahil nga po yung upper right quadrant ay nakatungod dito sa may bandang silangan ng Dagat Pasipiko, sa hilagang silangan ng Dagat Pasipiko. So pag nag-traverse na lamang ito, mas mararamdaman ang impact dito sa may bahagi nga po ng Northern Luzon kaysa sa bahagi nga po ng pababa ng Luzon, kasama na ang Southern Luzon. Papaliwanag natin yan in further mayang konti. At sa ating dashboard, tinaas na po sa aking tropical cyclone sector na nasa typhoon category na nga po itong si Nika. Ayan o. So, kaka-typhoon category lamang ngayon. So, gaya na ating nireport kanina sa Facebook page, inaasahang mauuna ang 1-minute average na magtataas ng kategorya. At ito na nga, nasa typhoon category na rin. At initong hapon, asahan natin itataas o isusunod na rin yan ni Pag-asa at Japan Meteorological Agency. So, walang magiging problema. Halos pantayin lang ang pag-declare nila. So, normal po yan. Di gaya kahapon. Sobrang lead ng halos 16 hours si Pag-asa. Sa ating current condition samahan sa Metro Manila, overcast gloomy days at mostly cloudy pa rin na umiiral dito sa amin sa Caloocan. So hindi pa namin ramdam dito ang impact o yung outer trough ni Nika. Bandang Southern Luzon pa lamang o Southeastern Luzon pa lamang medyo mas mararamdaman ninyo yan mga folks. Sa labas temperature na akin na itala kaninang madaling araw dito sa Caloocan, nakapagtala kami ng lowest of 26.1 degrees Celsius. Kaninang 5:07 AM yan. Kahapon, medyo malinsangan pa rin, mainit ang aming air temperature. Kahapon to ng hapon, mabot ng 33.3 degrees Celsius ang aming outside air temperature. So, medyo mataas ang aming heat index, 45.5 degrees Celsius ang naging init pandama sa amin sa Caloocan since kahapon. Pero kung itatabi natin sa big extremes in past 24 hours, nangunguna ang Ambulong na may 34.9 degrees Celsius ang mainit na temperatura sa kanila. Sa Baguio City, almost stationary pa rin at 17.2 degrees Celsius ang pinakamababang na itala sa Baguio. Sa Katarman, Northern Samar, inulan naman sa kanila ng 12.5 mm. Pero ngayon, mula ngayong hapon ay unti-unti na rin mararamdaman niya ng bahagya. Pero mas mararamdaman pa rin niya ng taga Bicol Region. So at least ay pinakamataas ang Katarman, Northern Samar na nasa 12.5 mm ang naitala. Wala pa rin kaming neta ng pag-ulan mula pa nung isang araw dito sa Caloocan. So, diretso agad tayo sa ating outside humidity na 77%, katamtaman. So, ibig sabihin lamang ay thunderstorm yan ha. At wala namang nagbago since last hour. Dahil sa thunderstorming, 1,007 hectopascals ang aming atmospheric pressure dito. Mabagal lamang daw ang pagbaba ayon sa aking barometer.
na mabagal since last hour. So medyo thunderstormy tayo sa Metro Manila. So be ready sa mga pagkulog at pagkidlat. Mangunguna yan, lalo na sa may bandang silangan ng ating parte. Mula dyan sa may bandang Taytay Rizal hanggang bandang Quezon Province na po yan. Be ready po. High tide and low tide status, may 14 hours and 43 minutes pa to maximum high. So minimum low pa po tayo. Silipin natin kung tataas din ba ang aabot sa mahigit sa 1 meter ang ating high tide ngayon. Dahil makaka-apekto din to sa pagtaas ng alon, lalo na sa silangang bahagi nga po ng bansa, dahil nga po sa presensya ni Bagyong Nika. So kung sisilipin natin ay kaninang madaling araw pa ito nag-abot sa 1.1 meters. So bukas pa ng madaling araw ng alas 4, na aabot ito ng 1 meter. So wala magiging problema, pero pagdating sa alon, kung babalikan natin o silipin natin ang Global Assessment Monitoring, insignificant water wave height, lalo na yung swelling, yun yung pinaka tututukan. Mapapansin po natin dahil sa presensya ni Nika ay umaabot na nga po sa mahigit 2.5 meters ang magiging alon po sa halos buong silangan ng bansa. So totally, yung mga malilit nating mangingisda hanggang sa medium sea crabs, unti-unti ay bawal na pong pumalaot hanggang bukas na po yan. Inaabot na po sa mahigit 4 meters ang taas ng alon mula dyan sa bahagi nga po ng Isabela o Cagayan, pababa na yun ng bandang Bico region. Naabot sa 1.25 meters o 1.25 meters ang bahagi nito ng bandang Babuin Island sa ilang parte ng Ilocos Norte pa rin sa baybayin hanggang Eastern Visayas. So totally sa mga maliliit at mga isda ay bawal po, kasabay po yan ng gusty winds na dadalhin ni Nika, kaya delikado po pumalaot sa area na yan. Samantala sa ating almanac, sumikat ang haring araw kaninang 5:55 AM at inasang lulubog ito mamayang 5:25 PM. Ang ating waxing gibbous na po na 62% illuminated na liwanag ng buwan ay sisikat pa lamang ito o kasisikat pa lamang ngayong 1:08 PM. Ayan, nasa elevation of 4 degrees. So, lulubog pa po ito bukas po na madaling araw at 1:03 AM. At sa ating local weather outlook para ngayong linggo, hanggang bukas na po na Lunes, magiging maulap na po ang ating maghapon at asahan ang mga localized thunderstorms na atin na rin binanggit kanina. 55 to 60% ang tsansa na pag-ulan ngayong maghapon dito sa Metro Manila. So, i-ready ang mga payong, lalo na sa mga uuwi mamayang hapon o gabi. At bukas naman ay maulap din ang panahon at kasabay pa rin ang mga pagkulog at pagkilat pa rin. 36 to 40% naman ang tsansa ng uulanin bukas yan. Pero dahil maapektuhan na rin tayo ng autotrough niyan ni Nika, asahan ay agad na magiging 100% din ang magiging forecast ng pag-ulan. Ayon sa lowest temperature expected, 30 to 32 degrees Celsius and lowest temperature expected ay nasa 25 degrees Celsius. Sa huling record na initala, kaninang madaling araw ito. So, hindi sila agad-agad nag-update kasi si Pag-asa ng kanilang local weather advisory sa kanilang server page. Doon lamang sila sa Facebook, yung pinaka-latest. So, hindi na natin isasama yan dahil 3 AM pa po ito. At hapon na rin kasi, so very irrelevant kung ibabanggit pa natin yan, mga folks. So, diretso agad tayo sa ating next report. So, diretso agad tayo sa ginagamit na satellite imagery. Makikita po ang sentro ni Bagyong Nika na nagpapakabot na nga po sa may bandang silangan ng Southeastern Luzon. At nagiging masama na ang panahon, maulap na po at paulan sa parte na ito ng Bicol region. So, titingnan natin yung ABN para sa mas malinaw na details ng satellite imagery. So, kung sisilipin po natin ay nagiging maulan na po, moderate and some heavy rain showers na nga po. Lalo na sa parte ng Catanduanes and the rest ng Bicol region mula Camarines Norte hanggang Camarines Sur na po yan, buong bahagi ng Naga, Iriga hanggang Sorsogon na nga po yan. Sa Northeastern Visayas naman, lalo na sa may bandang northern part ng Samar, ay moderate and some heavy rain showers na po. Pero most of moderate ang magiging madalas na magiging buhos at ilang mga heavy rain showers na rin ang umiiral. So ingat po sa mga pagbaha at huwag naman sana magkaroon ng pagguho ng lupa. Alam ko naman ay preparado na po ang ating mga kababayan. Hindi pa kasi nakaka-move on ang Bicol region, so hopefully mag-ingat pa rin po tayo. Although wala tayong dapat masyado ikabahala dahil hindi ito magiging katulad ni Bagyong Christine, ha?
Huwag niyo pong iisipin yan. So, yun ang magiging assurance natin. Pagkakaroon lamang tayo ng mga ilang heavy rain showers, pero hindi magiging singit naman o singtindi nung ginawa nung nakaraan ni Bagyong Christine. So, ang buong bahagi nga po ng Northeastern Samar, makakaranas ng ilang light to moderate and some heavy rain showers, kabilang na ang paligid ng Marinduque sa South Luzon, umaabot na rin sa bahagi ng Masbate at ilang bahagi ng sentro at west portions ng Visayas. So, hindi natin masyado isa-isin yan dahil mula Panay Island, Negros Region at Cebu area at Bohol hanggang Leyte. Nakakaranas kayo ng mga light to moderate showers na ngayon dyan. May ilang southwesterly gust winds na dumadaloy dahil nga po alam natin kapag kami bagyo, inahatak po nito ang anumang monsoon trough dito sa kung saan hihigupin ng bagyo. Since manggagaling sa Timog Kanluran ang mahahatak na monsoon trough mula kay Bagyong Nika, asahan po ang halos buong Visayas makakaranas po ng mga ilang moderate to heavy rain showers na may kasama ring mga ilang gusty winds. Unti-unti ang tataas habang lumalapit dito sa bahagi nga po ng bandang Northern Luzon ang pinaka-center ni Bagyong Nika. So, unti-unti tataas ang mga pag-ulan mula din sa bahagi nga po ng Mindoro, unti-unti hanggang bahagi nga po ng Calabarzon. At mapapansin natin dito, umuulan na po silang bahagi ng Lopez, Gumaka at Timonan, Quezon, and all the way hanggang Infanta, Quezon na po yan. Damay na ang isla ng Polillo Islands at unti-unti nang tataas yan sa may bandang Aurora region po yan. Siyempre, unti-unti na rin mararamdaman ng Metro Manila ang unti-unting gumi at hanggang sa mamayang hapon o gabi hanggang madaling araw, unti-unti na pong magkakaroon ng mga kalat-kalat na pag-ulan ang parte ng NCR. Mula naman sa bahagi ng Mindanao ay ang buong Northern Mindanao nakakaranas din ng mga ilang light drizzle rains to moderate, lalo na sa bahagi ng Surigao del Norte. Pababa na yan ang bandang dito sa may bandang Cagayan, Caraga rather, hanggang Compostela Valley na po yan. Madalas, light to moderate rains naman ang umiiral hanggang sa bahagi ng buong Northern Mindanao at Zamboanga Peninsula. Pero mas humid po ang magiging temperatura ninyo dyan. Kabilang na ang Davao del Norte hanggang Davao del Sur na po yan. Magiging overcast kayo dyan at mga ilang gloomy dahil pa rin sa nahahatak itong southwesterly surface o southwesterly inflow na nahahatak na po ni Nika. So medyo magiging mas maulap tayo dyan. Pero hindi gaya sa bahagi ng Visayas, magiging mas humid po ang temperatura dyan ng mga taga Davao region, lalo na sa may bandang Davao del Sur area. So wag po pa rin kayong masyadong magpapawis dahil mahirapan po magpatuyo ng pawis niyan kapag masyadong humid. Pero asahan din ang mga biglang light drizzle rains and some moderate showers, kabilang na ang bahagi nga po ng Surigao del Norte. So magdala po ng pananggalang, pero hindi naman kayo masyadong maapektuhan ng bagyong Nika dahil sobrang layo na yan, lalo na sa bahagi nga po ng kaluran ng Zamboanga Peninsula. Mula naman sa bahagi ng Mimaropa ay katamtaman at maaraw naman tayo dyan. Partly cloudy to mostly cloudy ang buong bahagi ng Palawan, maliban na lamang dito sa bahagi ng Puyon o Pulyon, pataas na ng bahagi ng Mindoro na nabanggit natin kanina. At mula sa bahagi ng Bulacan, pataas ng Malolos hanggang dito sa parting Central Luzon, katamtaman muna ang inyong panahon dyan. So mas maaraw kayo dyan compared dito sa amin sa Metro Manila. So medyo mas moderate at medyo katamtaman pa ang lagay ng PNM sa inyo dyan o fairly weather. Kabilang na ang buong Zambales, Pangasinan, pataas na yan ang bahagi nga po ng dito sa may bandang Ifugao, Benguet, all the way pataas na yan ng buong Northern Luzon, kasama na ang Cordillera at Rizal Region, Lawag Ilocos Norte hanggang Apari. Unti-unti lamang magiging gloomy na rin ang silangan ng Northern Luzon, kabilang na ang area nga po ng Cagayan Valley sa silangan ng Baybayin, kasama na ang Isabela, hanggang dito na nga po yan, sa parte nga po ng Palanan Isabela at Kasiguran Aurora. So generally, mas unti-unti na po sumasama o nagiging maulan na po ang parte na ito ng Bicol Region at northern part ng Visayas. Ingat po sa mga potensyal na pagbaha at huwag naman sana magkaroon ng pagguho ng lupa, lalo na't nakikita natin ay nakakaranas na ng mga moderate and heavy rain showers dyan sa parte nga po ng Southeastern Luzon, kasama na ang bahagi ng Kabikulan. Mag-iingat po tayo. So diretso ka tayo sa ating ginagamit na computer generated tropical cyclone sector. So dalawa na po ang mas malalakas na bagyong ating natatanaw ngayon.
Except si Yinqing dahil wala na po itong effect sa masyado sa bansa. Nasa may bandang southern China na kasi itong si dating bagyong Marce. Pero itong si bagyong Nika, nasa category 1 typhoon na po siya, ayon yan sa aking tropical cyclone sector. Anytime ngayong oras nito, susunod na po si Pag-asa na itataas yan sa typhoon category. Palamang ngayong kasalukuyang nagre-report ako, nagtaas na rin si Japan Meteorological Agency na typhoon category. Itong si bagyong Nika. So as of 1:30 PM na po ng ngayong hapon, ang kanyang center air pressure 980 hectopascals na po. So 1 minute average wind speed 120 km per hour at bugsong umaabot na po sa 150 km per hour po. Kung 10 minute average ang pagbabasihan, nasa 89 km per hour pa lamang ito, severe tropical storm category at bugsong umabot ng 110 km per hour. Kumikilos pa rin siya pa west-northwestward sa bilis na 32 km an hour. So masyadong bumilis yung kilos ni Nika ha. So dahil sa masyadong bumibilis ang pagkilos pa west-northwest ni Nika, maaaring gabi pa lamang, mamayang gabi pa lamang, nandito na yan sa may bandang mas malapit na sa may bandang timog silangan ng Kasiguran Aurora, maya-maya, mamayang hapon o ngayong gabi. So paghandaan na po ng mga taga Northern Luzon ang paglapit dyan ni Bagyong Nika. Makikita natin sa satellite imagery yung pinaka-outer ng pinaka-stronger na gale force winds ay medyo umaabot pa lamang dito sa may bahagi ng Catanduanes. Although, hindi pa masyado totally sakop ng ating estimated gale force winds, yung stronger gale force winds na mahigit sa 80 km per hour ang bugso. Pero inaasahan, nakataas na yan, tapos subtropical cyclone wind signal number 1 at number 2, ang bahagi na yan ng Bicol region, sakop na rin ang bahagi nga po ng Northern Samar. Yun. Tapos, ang bahagi nga po, kung di tayo nagkakamali, nagtaas na rin ng tropical cyclone wind signal number 1 silang bahagi nga po ng Quezon Province, kabilang na ang Aurora region. Not sure kung itinamay na rin ni Pag-asa, itinaas ang ilang bahagi ng Calabarzon area, kasama ang Metro Manila. Pero kung ako ang tatanungin sa analysis, malamang ay baka mamayang gabi pa o bukas madaling araw pa na inaasang aabot sa tropical cyclone wind signal number 1. Dahil medyo suswertehin tayo ng konti dahil yung quadrant ni Bagyong Nika, kung titingnan natin, kung babalikan natin yung pag-aaral natin o yung pagre-review ng nakarang araw, ayusin lang po natin yan. Kung naalala nyo, diniscuss na po natin yung upper right quadrant. Ito yung delikado. Pangalawa sa medyo delikado, ang upper left quadrant. Yung upper left quadrant na medyo magiging delikado kung ganyan ang magiging position. Pero base sa ating quadrant position, mas mataas po ang medyo mas mataas ang bahagi nito ng quadrant. Yan dito. Ganyan ang position kasi niya. Medyo mas mataas po yung upper right quadrant dito na nakatapat sa Dagat Pasipiko. So medyo sinuswerte tayo dahil yung pinaka lower left quadrant medyo hindi masyado kalakasan ang parte na yan. Bugso lamang at ilang mga heavy rain showers pero hindi singlala gaya na lamang ni Bagyong Christine na dumaan na totally yung upper left quadrant. Tutok na tutok sa parte ng Bicol region. So anong basehan natin? Mula sa iba't ibang analysis ng Joint Typhoon Weather Center, makikita niyo po yung quadrant ng bagyo. Yan, yung upper right ay dito po yung pinakamalakas at pinakadelikadong bahagi niya. Yung lower left quadrant, makikita niyo po mahina lamang siya. So nasa around 62 km per hour lamang yung pinaka-gusty wind, yung outer gusty winds niya. So huwag kayo mag-alala dahil hindi naman nagbago yung quadrant position niya hanggang sa ito mag-landfall bukas o bukas na madaling araw, if ever po. Kung bukas ng madaling araw o hapon, magla-landfall ito, ay yung delikadong parte lamang ang maapektuhan dito sa may bandang Central Luzon, sa Northern Luzon rather, at yung pinakamalakas ay medyo mararamdaman ng mga taga-extreme Northern Luzon. Hindi masyado sa may bandang Central Luzon pababa. So yun po ang magiging analysis natin dyan. At sa mga parte ng Bicol region, wala tayong dapat ikabahala. Bagamat mararamdaman niyo pa rin yung bugso at sungit nitong si Nika, pero hindi magiging singsungit na naramdaman ninyo kay Bagyong
Christine, yon, Christine. Mabanggitin ko pa sana Karina, hindi Christine po. So, yun po ang magiging analysis natin at mula naman sa ibang mga low pressure areas binabantay natin, gaya na lamang ni Manny, as of 1:30 PM na ngayon, central air pressure niya 997 hectopascals. So, may maximum sustained wind na 83 kilometers per hour. Tropical storm category po yan at bugsong umabot ng 104 kilometers per hour. Kumikilos na mabagal, pakaluran sa bilis na 10 km an hour po. So, nandito. Malayo pa siya. Nasa may bandang silangan pa po siya ng Northern Mariana Islands. So, mabagal po ang pag-usad niya. So, baka maunahan pa siya ni 94W na makapasok o makalapit sa boundary ng ating Philippine Area of Responsibility. Halos lahat kasi niya mga yan, pakanluran ang nagiging kilos. So, magdedepende sa development ni 94W kung tuloy na itong magiging aktibong bagyo, baka maunahan siya. At ito kasing si Manny, nagkakaroon siya ng dry air na nasasalubong dito. Yung vertical wind shear sa kanya na sumasalpok sa kanya mula southeast, medyo mas drier kasi siya. Then, binabangga pa siya ng high pressure area sa itaas at yung vertical wind shear dito, so halos nagiging tuyot yung kanyang dinadaraanan. Kaya medyo humihina po yung kanyang sirkulasyon habang lumalapit dito sa may bandang Northern Mariana Island. So, kung titingnan ninyo yung forecast track ni Manny, mapapansin ninyo, aabot pa siya sa severe tropical storm ngayong hapon, if I'm not mistaken. Do-double check po natin. So, i-load natin isa. So, severe tropical storm siya. So, hanggang mamayang gabi, aabot siya sa severe tropical storm. And then, magpipik siya ngayong gabi hanggang bukas na madaling araw. And then, bababa siya sa tropical storm category. Bandang bukas na po ng umaga. Yan, November 11. And then, habang lumalapit ito sa may bahagi nga po ng Guam or ng Northern Mariana Islands, humihina po yung kanyang sirkulasyon, magiging tropical depression. Habang mas nagiging tuyot yung dadaanan niya. Kaya lang dito, medyo may border dito na mas mainit ang sea surface temperature. So, dito, alanganin kung matatouchdown niya yung area na yan, yung sea surface temperature, may posibilidad pa na mag-extend ang pagiging tropical depression niya hanggang sa makapasok ito ng Philippine Area of Responsibility. So, sa mga nagsasabing malulusaw yan, huwag po tayong pasisiguro dahil yung laro ng temperatura dito sa parte na ito umaabot sa 30 degrees Celsius po. Yung sea surface temperature dyan. Kaya madalas yung mga nabubuong bagyo dito sa loob ng PAR o boundary ng PAR, lumalakas po. Gaya na lamang ni dating bagyong Christine, Leon, at ngayon naman ay si bagyong Nika. So, pag nag-touchdown siya sa area na to, once na kumagat sa kanya yung 30 degrees Celsius na SST, baka magkaroon ng possible re-intensification. So, wag yung babaliwalain kahit na humina pa yan pagtawid dito ng Guam by November 13. So, mga bandang Miyerkules po yan. Baka pagsapit ng Huwebes ng gabi, baka dito biglang kumagat yung 30 degrees Celsius SST, baka biglang magkaroon ng re-intensification. So, baka magulat tayo, bigla na naman siya naging tropical storm. Pagpasok ng Philippine Area of Responsibility, siguro mga Biyernes na yan. So, tutukan pa rin natin itong si Manny, ha? Huwag natin yan babaliwalain dahil yung laro na yan, nagdedepende pa rin sa karagatan. Dito, medyo drier yung paligid niya, dahil nga po sa vertical wind shear dito na sumasalpok sa kanya at kasabay ng pagpiga sa kanya ng high pressure area sa itaas. So kung magtuloy-tuloy yan at nag-scatter, medyo nag-scatter siya pagsapit dito ng November 14 or by Thursday, well, pasalamat tayo at malulusaw po siya. Pero kung once na nag-touchdown siya sa 30 degrees Celsius dito sa parte nito, malapit sa boundary ng PAR, yun, medyo baka mahinog siya bigla. Bigla na lamang siyang magnuris. Pagkaroon pa ng re-intensification. So, itong si 94W naman ay nasa at least nasa 45 kilometers per hour. So, tropical depression na po siya at bugsong umaabot ng 56 kilometers per hour. Central air pressure, 1,007 hectopascal. So, medyo mataas-taas pa yung kanyang atmospheric pressure. So, magdedepende pa rin yung pinaka-sirkulasyon itong si 94W. Dito, despite na medyo mas malamig yung temperatura or pagitan po ng 30 degrees,
Magbabari po sa tutulak sa kanya na yung easterly trade winds kung makakakapit pa siya dito sa may 30 degrees Celsius na temperatura ng karagatan. So, abang-abangan pa rin natin. Marami pang posibleng magbago pagsapit po ng Miyerkules. So, makikita sa satellite imagery yung presensya ng tatlong bagyong ito na ating binabantayan. Disregard na natin itong si dating bagyong Marce dahil malayo na yun sa bansa. Itong tatlo na lamang ang titingnan natin dahil pare-pareho, aktibong bagyo na po. Si Typhoon Nika sa aking tropical cyclone sector, category 1 typhoon na po siya. Tropical Depression 94W at si tropical storm na si Manny. Aabangan lang na natin kung sino mauuna magiging Ophelia o Ophel pagkapapasok. Well, kung pagpapresenta naman natin, mas malapit si 94W sa boundary ng PAR, pero depende pa rin sa pagkilos niya. Dahil 12 km/h, pareho sila halos na mabagal ang pagkilos. Mas mabilis-bilis lang ng konti itong si 94W. So, kung mauna itong si 94W, kikilos pa west-northwestward na tumungtong ng boundary, ay siya ang uunahing tatawagin sa local name na Open. So, depende. Baka kasi pagdating dito, maabutan pa siya nitong si Manny. Alalahanin natin, malakas po. Mas malakas kay 94W ang sirkulasyon ni Manny. So, baka bigla na lang siyang hatakin. O itong si 94W, baka biglang hatakin ito ni Manny at magsanib yung dalawa. So, marami pang mga pagkakataon na magaganap dito sa binamatay natin sa labas ng ating bansa sa Philippine Area of Responsibility. So, for the meantime, tutok muna tayo kay Bagyong Nika na kung saan raragasan na naman dito sa bahagi nga po ng Northern Luzon. So, pinag-iingat po ang lahat. Ngayon, kung ano naman magiging forecast track gamit ang ating tropical cyclone assessment monitoring para sa mga extended forecast ng mga computer models at yung probability na magiging gilos nitong si 94W at ni Manny. So mula sa pinaka-global spectral model natin sa wind speed and direction in 925 hectopascals na atmospheric pressure, makikita po dito ang pagpasok po ni Nika o paglandfall ni Nika sa bahagi nga po ng northeastern Luzon sa may bandang northern Luzon ay mukhang mauuna pa ito makapasok si 94W. Yan, kikilos siya pa northwest then west-northwestward at makakapasok ito by November 12. So, Martes po yan. Expected makakapasok ng Philippine Area of Responsibility. Si 94W po ito ha. So, kung mangyayari yan, si 94W ang tatawagin na local name na Ophel. Samantalang si Manny ay makikita tuloy-tuloy pa rin na magkilos nito, pakaluran. Pagtawid nito ng Guam ay medyo dadaos-dos ang pagkilos po niya. Yan, medyo dadaos-dos pa west-southwest ang kilos niya. So medyo mas daos-dos ang pagpasok ni Manny at by November 15 naman daw according dito sa ating global spectral model. So Friday naman na expected papasok ng Philippine Area of Responsibility itong si Manny. So sa mga nagsasabing malulusaw daw si Manny, huwag po kayong pasisiguro dahil iba ang ipinapakita ng ating global spectral model courtesy of Japan Meteorological Agency. Hindi po siya nalusaw dito sa pinaka-forecast ng global spectral model. At makikita niyo po, makakapasok pa siya ng ating Philippine Area of Responsibility sa Biyernes. Kaya huwag mo nang magpapakasiguro na malulusaw ito. Gaya na ating pinaliwanag kanina, may 30 degrees Celsius po na sea surface temperature dyan. So habang humihina siya pagtawid niya ng Guam, pag kumagat yung 30 degrees Celsius sa kanya, magpapanoris pa sa kanya yan at posible pa ito mag-re-intensification. So malinaw po yan mga folks ha. Huwag agad magbibigay ng conclusionary analysis kung hindi pa nakikita ito sa mga simulation at mga pinapakitang mga computer models. Mula sa pinaka-mean sea level pressure, kita-kita maunang papasok itong si 94W. So, mukhang tatawagin natin ito sa local name na Ophel. Ulitin natin, by November 12 po ito. Mga bandang Martes po na ito papasok ng Philippine Area of Responsibility. And then, susunod naman itong si Manny. Dadaos-dos ito, mas dadaos-dos ito ng bahagya. And then, pagpasok nito ng Biyernes, papasok ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Base dito, tropical storm na naman siya, oh. Yung atmospheric pressure. So, umaabot pa sa tropical storm. So, dito,
kung i-atras natin, naging tropical depression, and then dito biglang magiging tropical storm yung kanyang atmospheric pressure. So, mukhang nag-nourish siya pagkapasok ng Philippine Area of Responsibility sa Biyernes. So, tututukan pa rin natin itong dalawang ito mula kay Ophel. So, just in case mangyari yan ha, na makapasok pa rin itong si Manny, tatawagin natin yan sa local name na si Pepito. Hindi po Manoloto ha, Pepito po ang pangalan. Kapag ka nakapasok itong si Manny, tatawagin natin sa local name ito na Pepito. Well, maalala na naman natin yung ating pinapanood sa Channel 7, Pepito Manaloto. So, kudos kay Don Pepito. So, papasok po siya sa Biyernes daw, itong si Pre Pepito, kung sakaling magtuloy-tuloy itong si Manny na makakapasok o makakatungtong ng ating Philippine Area of Responsibility. So, maraming magaganap this coming weekdays. Nitong week, starting bukas po yan ng Lunes, marami pa po ang magiging ganap. Hanggang Biyernes yan sa pagpasok daw ni Pre Pepito sa Biyernes. Wala naman sa mga computer models, wala sa kay GFS, makikita po pagpasok o paglandfall ni Nika sa bahagi nga po ng Northern Luzon. Yan, ipopost natin. Ay makikita po natin dito si Pre Ophel. Mauuna siyang makakapasok ng ating PAR. Pero kung mapapansin nyo si Manny, pagtawid dito ay hindi po siya nalusaw. Nagtuloy-tuloy po itong kumilos, pakanluran at nakapasok pa po sa ating Philippine Area of Responsibility. Pero dito makikita pagkapasok niya ng PAR, dito pa lamang nakikita na medyo nalusaw daw siya. Ayon yan kay JPS. Kay SMWF naman, kung pagbabasehan natin, ay pagkalandfall nitong si Nika sa Northern Luzon, sabay naman ang pagpasok ni Pref Ophel sa Philippine Area of Responsibility, nabanggit na nga po natin, Martes yan. And then, after makapasok ni Ophel, makikita rito ay base kay ECMWF, dito nalusaw siya. So, may significant pa na pwede pa tiyang malusaw. Kaya again, wag po na natin munang baliwalain. Kahit na sabihin natin naging tropical depression siya, pagkatungtong niyan ng Guam or ng Mariana Islands. Marami pa ang posibleng mangyari sa kanya. So, hindi pa natin pwedeng sabihin o i-conclude na iyan ay malulusaw pagkapasok ni Pre Ophel sa loob ng ating PAR. Pero malinaw dito kay SMWF, nalusaw daw siya pagkatawid ng Guam. So, well, tingnan po natin. At kay NABGEM naman ay mula kay Bagyong Nika, makakapasok itong si Pre Ophel. So, mauuna talaga si 94W. Mataas ang confidence ay pinapakita. Mauunahan siya ni 94W na makapasok. At ito namang si Manny, dito medyo nagkagulo yung kilos niya, kakanluran. Then nalusaw na rin kaagad. Hindi pa tumungtong ang Biyernes, nalusaw na rin itong si Manny. So, medyo erratic pa yung forecast pagdating sa re-intensification just in case ni Manny. Pero malayo yan sa pinapakita nating global spectral model courtesy of Japan Meteorological Agency. Dito stable na makakapasok siya ng Philippine Area of Responsibility. At tuloy-tuloy itong kakanluran na walang nakikitaan na ito daw ay malulusaw. So tingnan po rin natin. Tingnan pa rin natin mga folks ang mangyayari dahil napakalayo pa naman ni Manny. Marami pa pong posibleng mangyari sa kanya. So sa Ulad Lindol, despite na malapit na po si Bagyong Nika, mukhang hindi pa nagno-noise ang aking seismometer. Meaning, hindi pa masyado ramdam ang presensya ni Bagyong Nika, despite na typhoon category na siya, ayon sa aking tropical cyclone sector. So, malinaw lamang na maliit o compact itong system ni Nika. Mula sa aking seismometer, wala naman tayo na-detect na malakas-lakas ng mga pagyanig. So, diretso agad tayo sa data feed ni T-Box. Ay makikita po mula kaninang madaling araw, mayroong isang magnitude 4 plus na itala. Kanina itong 8:59 AM, southeast ng Balut Island. So medyo malayo-layo, bandang Indonesian Peninsula na naman. At after nyan, wala namang sumunod sa kanya na mas malapit-lapit sa kalupaan ng bansa. Anyway, magnitude 4.1 po itong si dito sa area ng southeast ng Balut Island na Yumanig. Malayo naman sa kalupaan, so wala naman masyadong mararamdaman kahit anong intensity. Pero mag-ingat pa rin dahil mayanig pa rin talaga ang bahagi niya ng Mindanao area. Lalo na sa bahagi nga po or paligid ng Surigao region. So marami na rin ang mga mahihinang pagyanig. So bibilangin natin ang total equates niyan ngayong araw.
for the month of November 2024. So, tingnan natin yung month of November. Yan. Bibilangin natin, automatic, ay nasa 321 total earthquakes na po tayo. 306 dito sa magnitude 2.0 pataas. 15 na po sa magnitude 4.0. And so far, wala naman tayong naitala na magnitude 5.0 sa ngayon mula nitong unang linggo ng November. Hopefully, wag na madagdagan sana. So, nasa 321 na po ang total earthquakes natin. So, nanatiling medyo konti pa lang ang ating total earthquakes for the month of November. At narito naman ating 3-day 20 weather forecast para sa araw ng linggo, November 10, 2022. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng linggo, November 10, 2024. Huwag po kalimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating webpage na www.pimoweather.com para sa iba pang detalye na gusto nyo malaman na hindi natin na-report ngayong tanghali at ngayong hapon. At paghandaan po natin lalo na sa bahagi ng Kabikulan at sa bahagi ng Southeastern Luzon dahil ramdam nandyan ang presensya ni Bagyong Nika at expected magiging typhoon category na yan anytime mula ngayong oras na ito. At visit naman sa ating webpage para sa gusto malaman pinaka-dynamic events mula sa aking aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po nga folks, mag-iingat po tayong lahat lalo na sa Southeastern Luzon at Bicol Region at magandang hapon po sa ating lahat.